Hi, good morning po, good afternoon, and good evening po sa lahat. Depende po sa time na napakinggan niyo po 'tong lesson na 'to. So, continue lang po natin yung sa chapter 2, nasa topic number 3 na tayo, your responsibility. Okay pa? So, pray muna po tayo always bago po mag-aral ng salita ng Diyos para maisabuhay at maintindihan po natin yun sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Okay pa? Father God in heaven, by the power of your only Son, Jesus Christ, in the mighty name of your own Son, Jesus Christ, and by the power of your Holy Spirit, thank you po once again sa buhay na binigay niyo sa amin, sa pag-asa, God, na makarinig at mapag-aralan ng inyong salita at gabayan niyo po kami at tulungan niyo po kami banal na Espiritu na maisabuhay namin kung ano po ang nais niyo. At God, tulungan niyo po kami na sagutan po ang mga questions. Ikaw po ang mag-lead at mag-guide sa amin. Holy Spirit, ikaw po ang maging teacher namin. Ikaw po ang magbigay sa amin ng tamang kasagutan at take in control po na maisabuhay namin yun, na maging responsible na children of God po kami, servant of God and disciple of Christ. We praise you and we give all the glory to you alone, Father God, Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit. And this we ask in Jesus' name. Amen. Okay? So, show ko na po yung Bible, yung sa lesson. Okay, so kung meron po kayong copy ng lesson, pwede nyo po siyang sabayan ako na magsagot ng mga lesson. So, pwede nyo po siyang sagutan. Okay? So, ready ka ng ballpen. Tapos, ang importante po is sabayan nyo rin ako sa pagbasa ng Bible. So, your responsibility, ang ating mga responsibilidad. Number 7, according to John chapter 8 verse 31, what qualifies a man to be Christ's disciple? Qualifies, ano daw yung kwalipikado, okay? Para maging marapat o karapat-dapat tayo ng mga Christ disciples or disipulo ni Kristo. Okay pa? So, basahin natin yung John chapter 8 verse 31. Yan po. Okay. John chapter 8 verse 31, New Living Translation. Jesus and Abraham. Jesus said to the people who believe in him, "You are truly my disciples if you remain faithful to my teachings." Juan chapter 8 verse 31, ang salita ng Diyos. Ang mga anak ni Abraham. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyo na sumasampalataya sa kanya, "Kapag manatili kayo sa aking salita, totoong kayo ay aking mga alagad." Okay pa? So, ano po yung tanong dun sa lesson natin? According to John chapter 8 verse 31, what qualifies a man to be Christ's disciple? Okay, paano daw maging disciple ni Jesus Christ? Ito po yung sagot doon. Okay? Remain faithful to my teachings. Okay? Yan. Kaninong teachings? Kay Jesus Christ. Okay pa? Teachings ni Jesus Christ. Para maging totoong disipulo tayo. Ibig sabihin, yung sa salita ng Diyos, yung sa Holy Bible, okay, dapat sundin natin yung manatili tayo. Okay? So, next po sa lesson, okay, sa number 8, from the following verses, fill in the remaining blanks. Okay, 1, 2, 3, 4, apat na Bible verses. Hanapin natin yung action to take, yung dapat gawin na action, at why, bakit natin yung kailangan i-take. So, Psalms chapter 78, verse 5 to 7, Acts chapter 17, verse 11, James chapter 1, verse 22, Revelation chapter 1, verse 3. Okay? So, apat yon. Diretso na po tayo agad sa Bible message. Okay, sa una is sa Psalms 78 verse 5 to 7, verses 5 to 7. Ibasahin na muna po natin.
Psalm 78 verses 5 to 7, New Living Translation. For he issued his laws to Jacob, he gave his instructions to Israel. He commanded our ancestors to teach them to their children, so the next generation might know them, even the children not yet born, and they in turn will teach their own children. So each generation should set its hope anew on God, not forgetting His glorious miracles and obeying His commands. Okay? So, check lang po natin yung mga salita dito. Okay? So, instructions. Kasi mas maganda rin po yung parang tinatry nating intindihin bawat salita po para natin. So, mga tagubilin. Okay? Mga bilin ni God. Okay? So, yun yung instructions. Ano pa? Ancestors. Kinuman daw sa ating mga ancestors. Ancestors, mga ninuno. Okay? So, teach generation. Okay? Okay, so good. So, ngayon po, so ibig sabihin, ito daw yung mga ano dito, yung issued laws. Ang laws dati is doon sa Old Testament, ang tawag niya is laws. Okay? So, commands, okay, mga instructions na binigay daw sa mga Israel, na sa atin pong sa ngayon is yun yung nakasulat po sa Holy Bible. Okay po? So, yung mga utos ni God. Okay? So, kailangan daw ituro sa mga anak, okay, sa mga susunod na henerasyon. Okay, sabihin, ay, wala naman akong anak sis, wala naman ako anak pastor, wala naman po ako anak brother. So, hindi naman po siya talaga yung literally anak lang. Okay? So, sa ngayon po, pwede mong maituro sa pamangkin mo, sa mga kabataan. Okay? Ibig sabihin po nun is ipinapasa from generation to generation. Okay po? Pero kung may anak ka, praise God po, i-share mo po yun sa anak mo. Okay po? So, generation to generation. Ibig sabihin, ipasa ang salita ng Diyos at ang pagsunod nito. Okay po? So, para daw, okay, huwag nating makalimutan yung mga miracles, mga milagro, mga himala, at patuloy nating sundin ang mga commandment. Okay? So, yung question doon, sabi hanapin natin yung action to take. Ano yung dapat na gawin at bakit? Okay? So, ito po yung sagot doon. Okay? So, sa Psalms chapter 78, verse 5 to 7, ang action to take doon is teach them. Okay? So, teach them to their children. Ano iti-teach sa kanila? Laws, instructions, and commands. Okay? Ito yung action to take. Okay? Teach them to their children. Okay, so mga next generation. Okay po? So, ang tanong is why? Bakit kailangan ituro? So, the next generation might know them, even the children not yet born, and they in turn will teach their own children. So, each generation should set its hope anew on God, not forgetting His glorious miracles and obeying His commands. Okay? So, ito po yung sagot doon. So, kung bakit? Ito yun. Para lahat makakilala ng batas o utos at tagubilin ng ating Panginoon at maituro yun sa generation to generation para hindi nila makalimutan at para magpatuloy sa pagsunod nito. Okay pa? So, ito po yung sagot. Okay? So, next, punta na tayo dito. Sa Acts chapter 7, verse 11, New Living Translation, and the people of Berea were more open-minded than those in Thessalonica, and they listened eagerly to Paul's message. They searched the scriptures day after day to see if Paul and Silas were teaching the truth. Mga Gawa chapter 17, verse 11, sila ay higit na mararangal na tao kaysa sa mga taga Thessalonica. Tinanggap nila ang salita ng buong sigasig. Sinaliksik nila ang mga kasulatan araw-araw kung tunay nga ang mga bagay na ito. Okay? So, dito, sorry, hindi ko sigurado kung Silas or Silas. So, try lang natin pakinggan po. Okay lang pa. Okay, naririnig niyo po ba? Gospel of God. This is the good news about Jesus the Messiah, the Son of God. Kailangan sandali lang.
Buong chapter yata yung babasahin niya. Chapter... Okay, close na lang natin. Kasi iba yung binasa. Okay. So anyway, Silas or Silas po. Sorry hindi ko alam kung anong ano yan. So anyway po, so yun. So ibig sabihin nito, napakaganda po kasi open-minded daw. Okay, so yung kumbaga, ano sila, welcome. Yun, welcome nila, yung pakikinig. Tapos they listened eagerly. Okay, pag sinabi natin eagerly, parang masigasig. Okay? Buong sigasig sila nakikinig. Tapos, ang kinaganda po nun sa scriptures, yung Holy Bible, pinag-aaralan o sinesearch nila yon day after day, araw-araw. Bakit daw? To see, para lang makita nila kung tunay nga ang mga sinasabi na turo, okay, ni Paul sa ni Silas. Okay pa? So, importante po yun actually, totoo, na kapag may nag-preach o may nagbibigay sa atin ng lesson, maganda po na tayo mismo sa sarili natin, pray tayo sa Holy Spirit. Holy Spirit, i-guide mo po ang magpipreach, i-guide mo po yung magle-lesson, i-guide mo po kami na makikinig, na ikaw po ang manguna, Holy Spirit, na ikaw po ang magturo sa amin ng katotohanan para maintindihan namin ang inyong salita at pawang mga bagay na galing lamang sa iyo at para lamang sa inyong kaluwalhatian ang pumasok sa aming puso't isipan. Kasi pag pinray po natin yon, kapag mga false teaching, ibablock yun ng Holy Spirit. Anything lang na galing sa Holy Spirit, katotohanan lang yun tatanggap sa natin. Tapos po, napakahalaga po talaga na araw-araw natin pinag-aaralan ang salita ng Diyos para just in case, let's say, may mag-preach sa'yo somewhere. Kunyari, alam mo ba, ganito, ganito. Ikaw mismo na alam mo ang katotohanan dahil napag-aaralan mo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, ikaw po mismo hindi ka basta-basta malilinlang. Hindi tayo pwedeng maloko kasi alam natin ang katotohanan. If that time comes po na parang may nag-preach sa'yo na parang mali, okay? So, hindi sinabing makipag-argue tayo o makipag-away. Hindi, wala po yun sa Bible. Pero, i-ano po natin, i-rebuke natin, i-correct natin through the scripture din po. Pwede natin sabihin, alam mo po, brother, sister, ang pagkakaintindi ko po kasi, sinabi po sa kasulatan, ganyan, sa revelasyon, ganyan-ganyan, sabihin mo kung ano-ano, na ito po ang sinasabi ng God. Basahin mo po yung mismong Bible sa harap ng tao. Tapos i-pray mo sa Holy Spirit na pareho kayong tulungan ni God na maintindihan. Kasi po, pangit din yung hayaan lang natin na mabulag siya sa kamalian na hindi natin siya na-correct. Okay? So, maniwala man siya sa hindi po natin responsibilidad magbago ng tao. Pray na natin, Holy Spirit, take in control. Napaliwanagan mo po kami na maintindihan po namin ang katotohanan. Aka pa? So, next. So, sagutan na po natin. Dito. Ang sabi is action to take and why. Okay, ano yung action to take dito sa Acts 17:11? Ito. Ito yung action na tinik nila. Listen eagerly to Paul's message. Ano pa? Search the scriptures day after day. Ano pa? Ito ang action to take. Next, why? Bakit daw kailangan? To see if Paul and Silas were teaching the truth. Okay, so ito yung sa Acts 17:11. Pero sa atin naman is same thing po. To see if those who are preaching are telling the truth or teaching the truth. Okay, hindi yung kinu-question natin sila, pero tayo sa sarili natin, kailangan natin malaman ang katotohanan. Hindi lang natin iaasa sa mga preacher, tayo mismo na anak ng Diyos at ang banal na Spirit ay mananahan sa atin, kailangan po natin talagang pag-aralan individually ang salita ng Diyos para time will come, sabi nga po dun sa is maituturo natin from generation to generation. Okay pa? So, next is sa James chapter 1 verse 22. New Living Translation. But don't just listen to God's word. You must do what it says. Otherwise, you are only fooling yourselves. Santiago chapter 1 verse 22 ang salita ng Diyos. Maging tagatupad kayo ng salita at huwag maging tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Okay, totoo po rin po yan. So, huwag lang po tayong makinig lang. Pumunta sa simbahan o narinig mo na yung Bible message, after nun hindi mo ginawa, makakalimutan at makakalimutan mo po yun. Kasi nga, di ba, practice makes things perfect. So, ibig sabihin, kung pinapractice natin ang napakinggan at nabasa nating salita ni God, okay, magiging perfect
Okay, walang perfect sis sa buong mundo. Totoo yan. Si Jesus like Christ lang po ang righteous. Pero tandaan po natin, sinabi sa salita ng Diyos, be holy for I am holy. Sino yung holy? Si God ang nagsabi po nun. So, banal si God. So, pag sinabi ni God, be holy, inutos siya na magpakabanal tayo, possible yun. Kasi hindi uutos yun ni God kung alam niyang hindi kaya. Pero hindi natin makakayanan nang walang gabay ng Espiritu Santo. Kaya po, lagi tayo pray, God, tulungan niyo po ako sa pamagitan ng kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu Santo sa pangalan ng inyong anak na Jesus na mamuhay ng tama at may kabanalan para sa inyong kaluhalhatian. And God will surely make it happen. Okay po? So, yun. So, kailangan daw natin do what it says. Sundin natin ang mga salita ni God. Kasi kung hindi, parang lang natin niloloko yung sarili natin. So, ayaw naman po natin lokohin sarili natin, di ba? So, kailangan pong sundin natin ang salita ng Diyos. Okay, so yung sagot po doon is ito. Sa James chapter 1 verse 22, action to take, yan. Don't just listen to God's word, you must do what it says. Okay pa? Next, why? Bakit daw natin kailangan? Okay? Otherwise, you are only fooling yourselves. Kung hindi natin susundin yun, niloloko lang natin sarili natin. Okay pa? So, yan ang sagot. Next, punta tayo sa... Okay. Teka lang ha. Check natin sa lesson. Revelation 1:3. Okay? Tayo sa Revelation 1:3. Ganun din po. Hanapin din natin yung action to take and why. Basahin na muna po natin. Revelation chapter 1 verse 3, New Living Translation. God blesses the one who reads the words of this prophecy to the church, and he blesses all who listens to its message and obey what it says, for the time is near. Pahayag chapter 1 verse 3 ang salita ng Diyos. Pinagpala siya na bumabasa at sila na nakikinig sa mga salita ng pahayag at tumutupad sa mga bagay na nasusulat dito. Okay? Napakagaling po talaga. Perfect po ng salita ni God. Kasi kung papansinin niyo po, di ba? Sinabi doon ni God, pinagpapala niya. Siya na bumabasa. Huminto na ba si God sa pagbasa lang? Hindi. Sinabi niya, at sino pa? Nakikinig. So, ibig sabihin, ang salita ni God, binabasa, pinakikinggan. Natapos na lang ba doon? Hindi. At, ibig sabihin, at mayroon ka pa dapat gawin. Tumutupad sa mga bagay na nasulat dito. So kung gusto po natin pagpalain tayo ni God sa lahat ng aspeto ng buhay natin, magbasa, makinig, tuparin ang salita ng Diyos. Okay po? Again, pray natin sa Holy Spirit, si God ang mag-guide sa atin. In Jesus' name po yun. Okay, so next is, kailangan natin sagutan sa Revelation chapter 1 verse 3, action to take. Ito. Reads the words of this prophecy to the church. Okay? Ito, ano pa? Listen to its message. And ano pa yung action? Obey what it says. Okay, bakit daw natin kailangan gawin yon? For the time is near. Why? Okay? Ano ibig sabihin for the time is near? Tandaan po natin sa Revelation, ang time is near na sinasabi nito is ang second coming o ang pagbabalik ni Jesus Christ as King of Kings and Lord of Lords. Okay? Napakahalaga po nun ng pagbabalik ni Jesus Christ dahil doon natin makukuha o matatanggap ang tunay na pagpapala. Yung buhay na walang hanggan sa kaharian ng ating Diyos. Yung buhay na wala ng sakit, wala ng lungkot, kundi puno ng kagalakan. Kasi makakasama na natin yung pinaka-creator natin, which is si God. Okay? So, pero sabi, tanong, for the time is near, kailan po yun sis? Kailan po yun brother? No one knows. Wala po nakakaalam except God. Pero, laging tayo nire-remind ni God that every second ng buhay natin, dapat nakakonect tayo kay God kasi anytime na dumating si God o kunin ni God ang buhay natin, masaya tayong babalik sa piling niya. Okay pa? So, next is, stop ko to. Okay, punta tayo sa lesson. Okay, so dito tayo sa number 10. Ezra.
is a good example of a man who felt a responsibility toward God's word. What was his approach to scripture? Ezra 7:10. Si Ezra is isa siya sa mga character of man na nabanggit sa Bible na nakita niya yung responsibilidad niya sa God's word. At kailangan natin malaman kung ano naging approach o ano ang ginawa niya o ano ang naging pananaw o anong ginawa niya para doon sa scripture, which is the Holy Bible. So, basahin po natin yung Ezra chapter 7 verse 10. Ezra chapter 7 verse 10, this was because Ezra had determined to study and obey the law of the Lord and to teach those decrees and regulations to the people of Israel. Okay? Hanapin na muna natin yung mga salita. Okay? So, determinado, to study, pag-aralan, obey, sundin, law, mga batas ng ating Panginoon. To teach, ituro, this decrease. Okay, hanapin natin ang word na decrease. Review lang naman po nito yung sa mga kasi maganda rin po na nare-review natin yung mga words o vocabulary, kumbaga, mga kautusan. Okay? So, yung mga kautusan daw. Ituro yung mga kautusan, decrease, and regulation, mga regulasyon sa mga tao sa Israel. Okay, sa ngayon po yun, so pwedeng ilagay natin sa sitwasyon natin kay Ezra, kailangan maging determinado rin tayo na pag-aralan, sundin ang lahat ng batas ng ating Panginoon na nasusulat sa Holy Bible, to teach, at hangarin po rin natin yun na maituro natin ang mga kautusan ni God at mga regulasyon sa mga taong makakasalumuhan natin. Okay pa? So, lagi po nagbabasa tayo ng Bible, lagi mong ilalagay yung sarili mo, God, ako yung kinakausap mo. Okay? Pero, pray mo sa Holy Spirit kasi si God ang mag-i-interpret na, ha? Sige pa. Tapos, next is, sagutan natin. Ang tanong niya doon, ano yung naging approach ni Ezra? So, sa Ezra chapter 7 verse 10, ito yon. Determined to study and obey the law of the Lord and teach those decrees and regulations to the people of Israel. Yun yung naging approach niya na i-pray natin maging approach din po natin. Okay? Kasi responsibility po talaga natin yun ng mga anak ng Diyos, mga disipulo ni Jesus Christ, lingkod ng Diyos. Okay? Na maituro ang salita ni God. Okay? So, balik tayo sa Bible sa lesson. Okay. So, basahin po natin dito yung note the order of Ezra's actions. He applied these scriptures to his own life before he taught them to others. Ito kunyari, scripture, in-apply niya, yung nabasa niya, nung narinig niya, si Ezra. Ngayon, ina-apply niya yung sa buhay niya at sa kanya itinuro sa iba. Totoo po yun. Kasi, hindi magiging epektibo o walang kapangyarihan ang salita ng Diyos na ituturo natin kung sa sarili natin is hindi natin yun ina-apply. Especially kung walang love. Okay, God is love, and the very reason na gusto ni God na ituro natin sa iba ang salita ng Diyos dahil mahal niya lahat, mahal niya tayo. At kung mahal natin si God, gagawin natin ang lahat out of love. Dahil mahal natin si God at mahal natin ang kapwa natin. Okay? So, ibig sabihin, pag-aralan ang salita ng Diyos, pagkatapos mo pag-aralan, gawin mo yun sa sarili mo, makikita mo yung epekto nun. Effective, yung kapangyarihan ng salita ng Diyos, hanggang magiging testimony mo siya sa ibang tao. Na kapag tinuturo mo yung salita ng Diyos, may buhay. Okay? Kasi, yung Holy Spirit na ang gagabay sa iyo. Okay? Hindi na ikaw ang nagsasalita, hindi ikaw ang tuturo, ang Holy Spirit. Okay, so example lang po. Okay, kumbaga, para sa akin po, kunyari, may galit ako sa isang tao. Nag-aaral ako ng salita ni God. Pero, lagi mong makikita doon, forgive. Okay? Huwag kang magkaroon ng grudges. Okay? Do not let the sun down with anger. Okay? In your anger, do not sin. Okay? Nasa mga salita ni God yun. Bago ako magturo ng salita ng Diyos, o bago ko i-share si God sa iba,
I myself will pray na God tanggalin mo yung galit, inis sa puso't isipan ko. Ayoko po nito dahil mahal kita, God. At mahal ko po yung kapwa ko. And since God is holy at according sa will ni God, yun, tatanggalin yun ni God automatic. Okay? So, pag natanggal na yun, as you preach, o kanya po ako, pag nag-preach na ako, magaan yung feeling ko dahil alam ko na pinatawad ako ni God, nilinis ako ni God, at ginagawa ko na yung pagtuturo ng salita dahil mahal ko si God at mahal ko yung kapwa ko. Okay po? So, hindi yun dahil sa akin, dahil lang po yun sa gabay ng banal na Espiritu Santo. Which is kaya nating lahat, kaya nga po si Jesus Christ binigay ang Holy Spirit para sa lahat. Okay pa? So, again, importante, pag-aralan, isabuhay at ituro ang salita ng Diyos. So, number 11, reflect carefully on Colossians chapter 3, verse 16. Ito po yung sasagutan natin, ha? Letter A, what practical steps can you take to allow Christ's word to dwell in you richly? Para manahan daw sa atin yung salita ni Jesus Christ, ano yung mga dapat nating hakbang na gawin? Okay? So, example ng mga hakbang, take notes during sermon, write out memory verses. Okay, totoo po yan. Maganda po yan kapag nakikinig tayo sa simbahan. Okay? I-write down natin yung mga narinig natin na Bible message at i-post natin yun, i-share natin sa iba, o i-share mo yun sa pamilya mo. Okay po? Or time will come yung Bible message na yun na nag-touch ng heart mo. Kapag dumaan ka sa problema o meron kang pinagdaraanan ka, ay, teka lang, may pangako si God dito balikan mo yung notes mo. Yun yung halaga po nun. Na ibig sabihin, pinapatanda sa atin ni God yung promises niya, yung pagmamahal niya. Okay? Kaya importante po mag-note down tayo. Okay? Sa heart, importante i-note down din natin sa heart. So, let's read Colossians 3:16 para malaman natin yung mga practical ways naman na binanggit sa Colossians 3:16. Okay, punta tayo sa Bible message, ha? Okay, ito po. Colossians 3:16, New Living Translation, let the message about Christ in all its richness fill your lives. Teach and counsel each other with all the wisdom He gives. Sing psalms and hymns and spiritual songs to God with thankful hearts. Colossians chapter 3 verse 16, ang salita ng Diyos. Manahang sagana sa inyo ang salita ni Kristo sa lahat ng karunungan. Turuan at payuhan ninyo ang bawat isa sa pamamagitan ng mga salmo, ng mga himno at mga awiting espiritual. Umawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Panginoon. Okay? Okay, bigyan ko lang po ito ng auto explanation saka sharing. Okay? So, totoo po yun na kailangan po yung word ni Jesus Christ, which is nasa Bible po, is manahan sa atin kasi yun po ang magbibigay sa atin ng karunungan. Okay? So, maiintindihan natin ang mga bagay dahil sa salita ng Diyos at sa gabay ng Espiritu Santo. Tapos, payuhan natin, wag lang natin sarili na, ang galing ko, naiintindihan ko to. Wag po tayo maging makasarili. I-share po natin sa iba, alam mo ba, brother, sister, na sinabi ng Diyos na ganyan, ganyan, ganyan. I-share po natin yun sa iba. Tapos, magkaroon tayo ng fellowship. Okay? Magkumanta tayo ng mga awitin para kay God na nagpupuri galing sa ating puso para sa ating Panginoon. Actually po, as for me po, simula nung naging Christian ako, naging totoong Christian, kasi ibig sabihin po is yung talagang isinapuso ko na si God, I make it sure na hindi na ako nakikinig ng worldly song. Kasi nangyari sa buhay ko noon na parang nagkaroon ako ng problema, gulong-gulo ako noon, tapos ang iniisip ko na makikinig ako ng mga worldly songs. Okay, R&B, mga parang mga R&B songs, kumbaga ganun. Kasi all the more na sumakit yung ulo ko. Tapos nung nasa train ako noon, sabi ko, ba't parang lalo sumasakit yung ulo ko? Parang lalo ako naguguluhan. Ang ginawa ko po noon, nakinig ako noon ng mga Christian song. Nung pagkinig ko ng Christian song, actually parang baguhan na Christian pa lang ako noon. Pagkinig ko ng Christian noon, kumalma ako. So, ibig sabihin po noon, minsan magulo ang isip natin kasi tayo mismo nag-feed sa isip natin ng mga bagay magpapagulo. Kung i-feed natin yung sarili natin ng mga spiritual na galing kay God, the peace of Jesus Christ will come to us. Hanggang sa yun nga po, nagkaroon po ako ng kapayapaan habang nakikinig akong salita nung worship song, hanggang nag-decide ako na umattend ng church noon at nagkaroon po ng kasagutan o solusyon yung problem ko.
All glory to God po yan. Okay po? So next, so sagutan na po natin yung sabi is yung mga practical steps na minention dito. So Colossians 3:16, ito yung mga practical steps na ginawa noon at pwede natin gawin sa ngayon. Teach and counsel each other with all the wisdom He gives, okay, na nasa Bible. Sing psalms and hymns and spiritual songs to God with, okay, importante po to, with thankful hearts. Nagagawin natin ang mga bagay na may pasasalamat sa puso natin para sa ating Diyos. Okay po. So next is, okay, check ko lang po muna yung lesson ha. Okay, tapos na natin sa next page na po natin. Okay, share ko lang. Okay. Okay, so sa next page medyo malabo dito, hindi natin mababasa. Pero kung meron po kayo dyan na copy, basahin ko lang po yung nakasulat dun ng mga Bible verses sa kamay, okay, na may hawak na Bible. Okay? Ang nakasulat po actually dito is ito. Ito. So, these 5 methods of scripture intake help you get a firm grasp on God's words. Makakatulong daw po itong mga scriptures o mga Bible messages na to para lalo tayong natin pang hawakan ang salita ng Diyos. So, dito sa una, ang nakasulat dito is Romans chapter 10, verse 17, hear, pakinggan. Sunod, Revelation chapter 1, verse 3, read, basahin. Next, Acts chapter 17, verse 11, study, pag-aralan. Next, Psalm chapter 119, verses 9 to 11, memorize, isaulo. Next, o kabisaduhin. Next is Psalm chapter 1, verse 2 to 3, meditate. Okay? Ang meditate, okay, hanapin natin yung meaning ng meditate, ha? Parang, okay, wait, hanap po, pagbulay-bulayan. Okay, wait lang po, meditate. Ano natin? Pagmuni-muni, magnilay. Ayan. So, magnilay. Medyo malalim kasi mga Tagalog dito. Okay? So, pagmuni-muni natin ang salita ng Diyos. Okay? So, diretso na po natin basahin yung mga Bible messages doon. So, unahin natin yung Romans chapter 10, verse 17. Okay. So, share ko po yung Bible screen. Just dire-diretso ko na natin po basahin yung message, ha? Okay. Romans chapter 10, verse 17, New Living Translation. So faith comes from hearing, that is hearing the good news about Christ. Roma chapter 10, verse 17, ang salita ng Diyos. Kaya nga ang pananampalataya ay mula sa pakikinig at ang pakikinig ay mula sa salita ng Diyos. Okay po? So, importante na umatin tayo sa church. Kasi po, doon natin maririnig yung mga salita ni God. At importante po nakikita sa mga testimony na kino-confirm sa Holy Bible kasi pinapalakas din po nun yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Okay? So, makinig tayo ng mga good news. Okay? Ang ibig sabihin, lahat ng nasa salita ng Diyos na tungkol kay Jesus Christ ay good, mabuti. Mapakakabuti sa atin yung good news si Jesus Christ. Okay po? So, next doon is sa sa Revelation chapter 1. Okay, nabasa na natin yung kanina, pero balikan lang po natin. Revelation chapter 1, verse 3. New Living Translation. God blesses the one who reads the words of this prophecy to the church, and He blesses all who listen to its message and obey what it says, for the time is near. Pahayag chapter 1, verse 3, ang salita ng Diyos. Pinagpala siya na bumabasa at sila na nakikinig sa mga salita ng pahayag at tumutupad sa mga bagay na nasusulat dito. Okay po? So next is Acts chapter 17, verse 11. Okay, nabasa na rin po natin. Basahin na lang natin ulit. Acts 17, verse 11, New Living Translation. And the people of Berea were more open-minded than those in Thessalonica, and they listened eagerly to Paul's message. They searched the scriptures day after day to see if Paul and Silas were teaching the truth. Mga Gawa, chapter 17, verse 11, ang salita ng Diyos.
Sila ay higit na mararangal na tao kaysa sa mga taga-Tesalonika. Tinanggap nila ang salita ng buong sigasig. Sinaliksik nila ang mga kasulatan araw-araw, kung tunay nga ang mga bagay na ito. Next is Psalm 119 verses 9 to 11. Okay, ito po. Psalm chapter 119 verses 9 to 11, New Living Translation. How can a young person stay pure? By obeying your word. I have tried hard to find you. Don't let me wander from your commands. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Okay? So, ang ganda po, no? So, sasabihin, gusto kong maging pure. Kasi, di ba, those with pure heart will see God. So, gusto mo ba makita si God? Of course, lahat tayo gusto natin makita natin si God. So, paano daw yun? Obey. Obeying your word. Sundin natin ang mga commands, ang mga sinasabi ni God sa salita niya. Paano natin yun ma-obey? Siyempre, kailangan natin malaman. Paano natin malaman? Magbasa, makinig sa salita ng Diyos, at paano natin yun masusundan? Paano natin maisasagawa? Mag-pray sa Holy Spirit na lead, take in control po. Tulungan niya ako maisagawa yun. Okay po? So, para hindi tayo magkasala. Okay, so, yun, kaya ka nga pure, kumbaga walang kasalanan. Word in my heart. Okay, so isa puso natin yon. Okay, so lagi lang po tayo magpapalinis kay God. Kapag nagkasala, hingi ng kapatawaran kay God and sin no more by the grace of God. Okay, so next is Psalm chapter 1 verse 2 to 3. Okay. Psalm chapter 1 verse 2 to 3, New Living Translation. But they delight in the law of the Lord, meditating on it day and night. They are like trees planted along the riverbank, bearing fruit each season. Their leaves never wither, and they prosper in all they do. Okay? Check po natin yung mga word muna. Okay? So, delight. Sinabing delight na tuwa, na galak. Okay? Ibig sabihin, pag may dapat natutuwa tayo, naririnig natin, nababasa natin yung salita ni God. Hindi, ito na naman, nag-preach na naman, ang dami na naman babasahin, ganyan. Wag po. Kasi dapat nagkakaroon tayo ng galak sa puso natin. Kasi ito yung pagkakataon para malaman natin pinapagawa ni God at time will come na makita natin. Okay, so kailangan daw may galak tayo. Okay, sa pagninilay-nilay ng salita ng Diyos at batas ni God, kailan? Day and night. Pagising mo ng umaga, check mo yung message ni God. Pagtulog mo, check yung message ni God, pray. Tapos, isa buhay ang word of God. Diba? So, ito. So, magbe-bear tayo ng fruit. Ibig sabihin, okay, yung sa bearing ng fruit nito is yan. Okay, mabibless ka. Saka, yung dapat namumunga rin tayo. May mga na i-sharean din tayo na ibang tao. Na yung na-share natin doon is matututo rin mag-share din sa iba. Okay, nagbe-bear ng fruit. Hindi lang yung tayo lang ng tayo. Dapat may na-sharean tayo. Start natin sa family natin, sa best friend natin, sa kasama natin sa bahay. Hanggang sa time will come sa lahat ng mga kasama natin by God's grace. Okay po? Their leaves never wither. Ano ibig sabihin wither? Nalalanta. Hindi daw nalalanta. And they prosper. Pag sinabing prosper, sagana. All, hindi lang some, pero sinabi all. Sa lahat ng gagawin natin ay uunlad tayo. Okay po? So, kailangan talaga natin ang salita at ang pagsunod sa ating Diyos. Pa. Next is, balik tayo dun sa lesson. Okay, wait lang po Okay, actually, yun yung pinaka-last Bible messages. Pero, yun, tapos na pala. So, yung the importance of meditation is yung topic number 4, which is the next discussion na po natin. Okay? So, i-summarize lang po natin lahat ng mga sagot. Balikan natin yung mga Bible message. So, pa-check na lang po sa mga notes nyo. So, again, ito. So, number 7, John 8:31, remain faithful to my teachings. Okay, next. So, number 8, Psalm 78:5-7, action to take.
Teach them to their children laws, instructions, commands. Yun yung iti-teach siya, yung mga laws, instructions ni God. Why? So the next generation might know them, even the children not yet born, and they in turn will teach their own children. So each generation should set its hope anew on God, not forgetting His glorious miracles and obeying His commands. Next, sa Acts 17:11, sa number 18 po ulit, action to take, listened eagerly to Paul's message. They searched the scriptures day after day. Why? To see if Paul and Silas were teaching the truth. Next. Okay, so number 8 sa James 1:22, action to take. Don't just listen to God's word. You must do what it says. Why? Otherwise, you are only fooling yourselves. Next, Revelation chapter 1 verse 3 sa number 18 po, action to take, reads the words of this prophecy to the church, listen to its message, obey what it says. Why? For the time is near. Okay? Next, yung kay Ezra naman po, sa number 10, Ezra chapter 7 verse 10, determine to study and obey the law of the Lord and to teach those decrees and regulations to the people of Israel. Next, Colossians chapter 3 verse 16 to number 11. Teach and counsel each other with all the wisdom he gives. God. Sing psalms and hymns and spiritual songs to God with thankful hearts. Next, sa Romans, okay, ito yung mga binasa natin kanina, di ba? Sa Romans 10:17, then sa Psalms 119 verse 9 to 11, sa Psalms chapter 1 verse 2 to 3. Okay? So, yun. So, yun po yung sa topic 3. So, maging responsible tayo, okay, sa pamagitan ng pakikinig, pagbabasa, at pagtupad sa salita ni God, at pag-share o pagtuturo nito from generation to generation. Okay? So, all glory to our Lord our God, God our Father, and Lord Jesus Christ and Holy Spirit, love and bless us all. Okay? God bless all po.